Magandang araw mga mag-aaral. Handa na ba kayo para sa ating unang paksa ngayong ikalawang markahan? Tara na at simulan na natin ang ating pag-aaral. Ngayong linggong ito ay sisimulan nating talakayin ang paksa tungkol sa dahilan, dimension at konsepto ng globalisasyon. Nakapaloob dito ang konsepto at perspektibo ng globalisasyon, kung saan ito nagsimula at ang mga dahilan nito. Para sa ating unang gawain na pinamagatang Guess the Logo, subukan mong tukuyin ang mga produkto o serbisyo gamit ang mga sumusunod na logo. Ano-anong mga kumpanya ang kinatawan ng mga logo? Sa iyong palagay, bakit sumikat ang mga produkto o serbisyong ito? Ano kaya ang kaugnayan ng unang gawain nating ito sa paksang globalisasyon? Maaari mong i-comment ang iyong mga kasagutan sa ibaba ng ating video lesson. Isa sa mga pangyayaring lubusang nakapagpabago sa buhay ng tao sa kasalukuyan ay ang globalisasyon. Mula paggising, pagpasok sa paaralan, panonood ng telebisyon, at maging sa hapagkainan ay mababanaag ang manifestasyong ito. Ngunit kailan at paano nga ba nagsimula ang pandaigdigang penomenong ito? Paano nito binago ang ating pamumuhay? Ang globalisasyon ay proseso ng mabilisang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto sa iba't ibang direksyon na nararanasan sa iba't ibang panig ng daigdig. Sinasalamin nito ang makabagong mekanismo upang higit na mapabilis ng tao ang ugnayan sa bawat isa. Itinuturing din ito bilang proseso ng interaksyon at integrasyon sa pagitan ng mga tao, kumpanya, bansa, o maging ng mga samahang pandaigdig na pinabibilis ng kalakalang panlabas at pamumuhunan sa tulong ng teknolohiya at impormasyon. Hindi na bago ang globalisasyon. Hitik ang kasaysayan sa ugnayan ng mga tao sa pamagitan ng kalakalan sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa katunayan, marami sa katangian ng globalisasyon sa kasalukuyan ay may pagkakatulad sa globalisasyong naganap bago sumiklab ang unang digmaang pandaigdig ng taong 1914. Higit na pinabilis ng pag-unlad ng teknolohiya at mga polisiyang ipinatupad ng nagdaang mga taon ang palitan ng mga kalakal at serbisyo, pamumuhunan at maging ng migrasyon. Kung ihahambing sa nagdaang panahon, ang globalisasyon sa kasalukuyan, ayon kay Thomas Friedman, ay higit na malawak, mabilis, mura at malalim. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, partikular sa nagdaang dalawang dekada, marami sa mga bansa ang gumamit ng kapitalismo bilang sistemang pang-ekonomiya na nagbigay daan sa mas malawak na kalakalang internasyonal at pamumuhunan. Upang higit na maunawaan ang globalisasyon bilang isang kontemporaryong isyong panlipunan, mahalagang gumamit ng mga pananaw o perspektibo sa pagsusuri nito. May 5 perspektibo o pananaw tungkol sa kasaysayan at simula ng globalisasyon. Una ay ang paniniwalang ang globalisasyon ay taal o nakaugat sa bawat isa. Manifestasyon ito ng paghahangad ng tao na maalwan o maayos na pamumuhay na nagtulak sa kanyang makipagkalakalan, magpakalat ng pananampalataya, mandigmat manakop, at maging adbenturero o manlalakbay. Ang pangalawang pananaw o perspektibo ay nagsasabi na ang globalisasyon ay isang mahabang siklo o cycle ng pagbabago. Maraming globalisasyon na ang dumaan sa mga nakalipas na panahon at ang kasalukuyang globalisasyon ay makabago at higit na mataas na anyo na maaring magtapos sa hinaharap.
Sa kabilang banda, ang pangatlong pananaw ng globalisasyon ay naniniwalang may anim na wave o epoch o panahon na siyang binigyang diin ni Terborn. Para sa kanya, may tiyak na simula ang globalisasyon. Isa-isahin natin ang mga panahong ito. Ikaapat hanggang ikalimang siglo. Ito ay globalisasyon ng relihiyon. Matatandaan na sa aralin ninyo sa kasaysayan ng daigdig na ang simbahang katoliko ay naglunsad ng krusada upang mabawi ang banal na lupain na siya namang nasakop ng mga Muslim. Upang mapigilan din ang mabilis na paglaganap ng relihiyong Islam, ay iba't ibang krusada rin ang nailunsad, subalit halos lahat ay hindi nagtagumpay dahil ang mga sumali sa krusada ay may kanya-kanyang layunin sa pagpunta sa kontinente ng Asya. Ikalawa ay ang huling bahagi ng ikalabing-limang siglo. Ito ay panahon ng pananakop ng mga Europeo. Ito naman ang panahon kung saan ang tunggalian sa kapangyarihan ng mga bansang Espanya at Portugal ay nagbigay daan upang matuklasan ng iba't ibang bansa gaya ng Pilipinas at magbigay ng impluensya sa iba't ibang larangan. Ang ikatlo ay ang huling bahagi ng ikalabing-walong siglo hanggang unang bahagi ng ikalabing-siyam na siglo. Ang digmaan sa pagitan ng mga bansa sa Europa ay nagbigay daan sa globalisasyon sapagkat maraming mga paniniwala at ideyang politikal ang nagmulat sa mga puso at isipan ng mga mamamayan. Sumunod naman ay ang gitnang bahagi ng ikalabing-siyam na siglo hanggang 1918. Ito ang rurok ng imperyalismong kanluranin sapagkat maraming mga naimbentong mga kagamitang nakakapagpaayos ng pamumuhay ng mga tao, ay dumami ang mga produksyon noong mga panahong ito. At dahil dito, ay nangangailangan pa ang mga bansang kanluranin ng mga mapagkukunan ng mga hilaw na sangkap at ganun din ng mapagbebentahan nila ng kanilang mga produkto, kaya naman lumaganap ang globalisasyon. Ang sumunod ay ang post-World War II. Ito naman ang panahon ng pagkakahati ng daigdig sa dalawang puwersang ideolohikal, partikular ang komunismo at kapitalismo. Ang mga bansang dumanas ng kahirapan noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig ay yumakap sa ideolohiyang komunismo upang maibangon ang kanilang bansa gaya ng dating USSR o ang Union of Soviet Socialist Republics, samantalang ang bansang Estados Unidos ay nagsisimulang magpakilala sa buong daigdig sa pamagitan ng pagtatatag ng mga kumpanya sa loob at labas ng kanyang bansa at maging malaking kapitalista. Ang panghuli ay ang panahon ng post-Cold War. Ito naman ay ang pananaig ng kapitalismo bilang sistemang pang-ekonomiya. Nagbigay daan sa mabilis na pagdaloy ng mga produkto, serbisyo, idea, teknolohiya at iba pa sa pangunguna ng United States. Dito na nagsimulang maging isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa buong daigdig, ang Estados Unidos, sapagkat ang kanyang impluensya ay masasalamin sa bawat pamumuhay ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Hawig ng ikaapat na pananaw ang ikatlo. Ayon dito, ang simula ng globalisasyon ay mauugat sa espesipikong pangyayaring naganap sa kasaysayan. Sa katunayan, posibleng maraming pinag-ugatan ang globalisasyon. Ilan dito ang mga sumusunod. Pananakop ng mga Romano bago man maipanganak si Kristo. Pag-usbong at paglaganap ng Kristyanismo matapos ang pagbagsak ng Imperyong Romano. Paglaganap ng Islam noong ikapitong siglo, paglalakbay ng mga Vikings mula Europe patungong Iceland, Greenland at Hilagang Amerika. Kalakalan sa Mediterranean noong gitnang panahon at pagsisimula ng pagbabangko sa mga syudad-estado sa Italia
noong ika-12 siglo. Ang huling pananaw o perspektibo ay nagsasaad na ang globalisasyon ay penomenong nagsimula sa kalagitnaan ng ika-20 siglo. Tatlo sa mga pagbabagong naganap sa panahong ito ang sinasabing may tuwirang kinalaman sa pag-usbong ng globalisasyon. Ito ay ang mga sumusunod: pag-usbong ng Estados Unidos bilang global power matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, paglitaw ng mga multinational at transnational corporations, at pagbagsak ng Soviet Union at ang pagtatapos ng Cold War. Tunghayan naman natin ang mga sinasabing mga dahilan ng pag-usbong ng globalisasyon. Una ay ang cultural integration o kultural na integrasyon. Dahil ang mga tao ay patuloy ang pakikipag-ugnayan at pakikipamuhay kasama ang ibang mga tao na nagmula sa iba't ibang panig ng daigdig, sila ay nagkakaroon ng pagtanggap sa kultura ng ibang tao o lahi. Ito ay nagiging bahagi na ng kanilang pamumuhay. Katulad na lamang ng pagkahilig ng ibang mga Pilipino sa mga K-drama o Korean drama, K-pop o Korean pop, mga musikang banyaga, pagkain, pananamit at iba pa. Economic network o pangkalakalang ugnayan. Ang pakikipagkalakalan sa iba't ibang bansa ay nagbibigay sa mga tao ng maraming sangay ng pakikipag-ugnayan. Sila ay nagkakaroon ng palitan ng produkto at serbisyo ayon sa hinihingi ng pangangailangan ng bawat isa. Mahalaga na nakikipagpalitan tayo ng mga kalakal sa ibang bansa sapagkat nakikilala sa bawat panig ng mundo ang ating mga produkto, gayon din ang kanilang mga produkto. Kapag marami tayong naibebentang produkto sa ibang bansa, ay nangangahulugan ito ng malaking pagpasok ng dolyar sa ating ekonomiya. Technological advancement o kaunlarang teknolohikal. Ang teknolohiya ay maaaring ituring na pangunahing dahilan sa pag-usbong at paglago ng globalisasyon, lalo't higit ang mga teknolohiyang may kinalaman sa komunikasyon. Tayo ay nagkakaroon ng mga kaalaman sa mga nangyayari sa buong mundo dahil na rin sa tulong ng mga teknolohiyang pangkomunikasyon. Sa tulong din ng teknolohiya, ay mas maraming mga bagay ang nabubuo na nagpapataas ng antas ng pamumuhay ng mga tao sa ating lipunan. At ang panghuli ay ang global power emergence o paglitaw ng pandaigdigang kapangyarihan. Dahil nga sa pakikipag-ugnayan ng mga tao mula sa iba't ibang bansa at kultura, nagkakaroon ng tinatawag na power allegiance at power resistance. Sa power allegiance, nagkakaroon ng pakikipagkasunduan ang mga bansa na nagbigay daan upang magkaroon ng global power ang ilang mga bansa. Dahil naman dito, nagkakaroon din ng power resistance sapagkat nagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng mga bansang may political power o kapangyarihang politikal na maaring makaimpluwensya sa pampolitikal na kalagayan ng iba't ibang bansa. Meron ka pa bang naiisip na mga dahilan ng pag-usbong ng globalisasyon? I-comment mo naman sa ibaba ng ating video. At para naman sa inyong gawain ngayong linggong ito na may pinamagatang window shopping, pumunta sa isang sari-sari store o grocery store, kantin at mga kauri nito. Maglista ng mga produktong kanilang ipinagbibili. Pumili ng 5 sa mga produkto o serbisyong ito na sa iyong palagay ay makikita o ipinagbibili rin sa ibang bansa. Isulat ang mga ito sa talahanayan sa ibaba. Pagkatapos mong masagutan ang talahanayang ito, ay sagutin mo naman ang mga inihanda kong mga katanungan. Ilagay sa inyong kwaderno ang mga kasagutan sa mga sumusunod na mga katanungan. Una,
Ano-anong produkto at serbisyo ang iyong natuklasan na ipinagbibili hindi lamang sa loob ng ating bansa, kundi maging sa iba pang bansa? Ikalawa, sa iyong palagay, nakakatulong ba ang mga produktong ito sa atin? Pangatwiranan, naway marami kayong natutunan ngayong araw. Inaanyayahan ko kayong mag-like at subscribe upang ma-notify kayo sa susunod nating aralin. Hanggang sa susunod na pag-aaral, mga mahal kong mag-aaral. Magandang buhay!